Yes, great day Miss Kate. Ayan, maraming salamat at napakaganda po ng ating, host ngayon 'no. At siyempre napakaganda rin ng ating, talakayan dito sa inyong programang Teka Teka. Simple, before everything else, we can't record any voices 'no. Ang istorya natin either it's written or it's passed through oral history. And oral history, namamatay yan. Same as, how, other religions 'no, yung sinulat din nila, especially yung Islam 'no. Ang ibig sabihin kasi ng Quran is to narrate 'no. So, it's being narrated before it was written kasi during that time may war sila, namamatay lahat ng taong nakaka-narrate or nakakasaulo ng buong Quran. So, they decided to write it. Same as any history. So, any history that is not, written is not a history. So, basically nung, nagsimula ng maimbento, siyempre nagsimula yan sa pagsulat sa kung saan-saan. Sa tablets 'no, yung tablet noon, mga ano yan, mga putik 'no, at saka mga bato. Hanggang ngayon, nagagamit 'no, hanggang sa nagkaroon ng paper, nung papyrus 'no, hanggang naisulat sa mga tinta, hanggang dumating ang typewriter, ayan na. So, yan yung mga paraan para mai-record ang kahit anumang kasaysayan. Kasi ano bang purpose mo, bakit mo sinusulat ang kasaysayan? Para malaman ng mga darating na salinlahi o yung future generations. Hanggang sa naimbento na ang tinatawag na phonograph 'no. Ito yung, parang plaka na naire-record na yung boses ng tao, sa kanta, sa pagsasalita. Hanggang sa naimbento na ang tape 'no. So, yun yung, kasaysayan kasi noon yung radio broadcast yan, hindi yan naka-record. Ibig sabihin live, kung even mga radio drama noon live yan ginagawa kasi wala pang recorded noon, until naka-record. Ito na nga nung naimbento na yung tape, naabutan ko pa yan, yung mga reel na tinatawag, gagawa kami ng commercial, ini-splice pa 'pag nagkakamali. So, nakita ko yung transition from analog to digital. So, hanggang sa naimbento na nga na ang mga digital recording or mga digital audio workstations, yan yung mga Adobe Audition, mga iba't ibang Pro Tools na yan, which is yung mga ginagamit natin. At, during my college days siyempre nakita ko yung, wow, I can record on my own na. Kasi kailangan ko dati tape, ang unang-una kong recording high school ako, yung mga alam mo yung mga boombox, yung mga recording may cassette tape, yan. Nire-record ko na yung sarili ko, nag-iiba-iba na rin ako ng boses. So, those times talagang I appreciate yung transition ng technology. Sabi ko, "Wow, now I can record." Naalala ko nag-aaral pa ako sa UP noon, nagawa ko mag-record sa kwarto. Yan sabi ko, "Wow, this is it," kako. And dun na rin nabuo yung dream ko na to, establish my own company. Kasi kung mga reel-reel yan napaka-imposible. Kasi I've been working sa ABS-CBN. Alam mo yung mga tinatawag nilang mga recording nila nun, mga reel pa, ang lalaki nun. So, mga makina talaga. Sabi ko, one day 'pag naimbento ng digital, I'll be part of this. And then, so be it. By 2005, I've established the very first voice acting online company na agency ng mga voice talent sa internet. Ako yun, nauna dito. So, kaya number one tayo kahit sa buong mundo. So, during that time, since digital siya, di lahat ng mga Filipino voices sa US, yung mga, Medicare, mga ganyan, lahat ng boses sa internet halos ako ang gumawa, 'no? And even in the Philippines 'no, I became one of the top voice talent during that time. I was only 16 when I started, eh. So, imagine mo a 16-year-old that can make hundreds of voices. And then, I dominated lahat sa industry, lahat ng, commercial mula McDo, Jollibee, name it. Lahat ng product yata nagawan ko na ng boses. Even lahat ng channel, ABS-CBN, nag-dub ako.
Kami ang gumawa ng Meteor Garden, Kuruchan, and many, many more at so halos di ko na mabilang thousands of projects. So, during that time talagang malaki pa ang talent fee nun, 100,000 per commercial. So, I became a millionaire at age 21 'no, so ang dami kasing imagine mo mula Ilocano, Kapampangan, Waray, Cebuano, Ilonggo, Chabacano, pinoprosesan namin 'yan, yung mga Mr. Clean presents ang mga marunong sa buhay. Mga kaigsunan, "Aniya na putan dugay na 'to ngayon pangulatan." Ganun. 'Di ba mga gano'ng mga Bisaya na kasi I can not speak but adapt and matalas ang tenga ko kung ano sabihin mo kaya kong kopyahin. That's why I can also, Jupal Onfonsiong po, 'di ba yung mga gano'n. 'Di ba mga "Mi habla español poquito." Yeah, 'di ba? At iba pa yung, iba-ibang lengguwahe dahil nakapag-travel din tayo sa buong mundo. Nag-aral din kasi ako sa more than 10 countries and I've traveled in 30 countries as a speaker, as a trainer. So, combination kasi ng talento at skills ko at passion, purpose, vision and mission, yung goals and objectives ko, inikiisa ko yan using the power of the voice. Oo, exactly. Sobrang hirap tapos I still remember, alam mo yun para akong ano, parang butterfly na kunwari punta akong Hit Productions, Cutting Edge, ano, iba-iba tapos sound design, mga lahat ng recording studio nandiyan ako. Talagang hindi ako favorite ng studio, favorite ako ng mga client ng studio. Magkaiba kasi yun, eh, men. Alam mo naman, so yung ako kasi matalas ang panindinig ko. So kung ano sabihin ng kliyente kahit mali, susundin ko yan. Parang kunwari, um yung may commercials ako yung, "Pa-Bibibo, bagong bibo." "Oh, anong sikreto ng bagong bibo?" "Tikman mo." "O paano? Papit ako, eh." "Nya." "Ang sikreto ng bagong bibo, keso. Siniksik ang cheese sa loob kaya." Tsaka yung ano, iba-ibang mga characters, lahat yung, "Siponyo is the name. Simptomas ng sipon is my game. Baradong ilong, bahing, wahaha. Game over ka, Siponyo, dahil narito na ang Yusef." Bago. So, lahat 'yan ako nagboboses. So, sa isang commercial, 5 kahit ilang boses 'yan ako lang gagawa. So, imagine mo per character 'yan, per voice over, iba-iba yung bayad diyan. Tapos gagawin ka pang iba-ibang language. So, sa isang project puwede kang kumita ng milyon agad, 'no, during that time. Tsaka ano 'yan, natural voice 'yun, hindi ka wala pang mga voice changer nung panahon na 'yun. Kasi I can do any voices that you can think of. Mula kasi nung bata ako nakikinig ako sa radyo 'no, yung Gabi ng Lagim, wala kasi kaming TV. Yung narinig ko yung, "Isang gabi ng lagim, si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan." Ha, Lolo Tasyo, ang sarap kasi maglaro sa phone. Eh, naku, sabi ko naman sa'yo, apoy mag-iingat ka. Oo, yung mga so, tuwang-tuwa na ako na ginagaya ko siya. Unknowingly nade-develop ko yung voice acting skill ko. Hanggang sa may mga yung may mga Simpsons, Hey, Homer, stop it! yung mga gano'n. Tapos biglang, Hey, Patrick, I'm SpongeBob. Ay, ta! "Hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick." "Ngeng, shut up, SpongeBob. I'm Squidward. My name is Mr. Krabs." Tapos sila Donald Duck, Oh, come on, Mickey. Oh, come on, Pluto. Let's do it. "Gosh, I'm Goofy." Tapos yung mga, Yep, watch out, Duck. "You're so despicable." I thought, put it at. I did thought, put it at. "I love you, you love me." Autobots, yung gano'n. Autobots transform and I think the Cyber Lord Megatron versus the Cube Starscream. So, lahat ng cartoons, Pampapay. So, ginagaya ko lahat 'yan. Wala akong hindi nagagaya yung, "Whoop." So, 'pag ginagawa ko siya, tuwang-tuwa yung mga tao hanggang sa ginaya ko na yung mga presidente, yung, "Sabi ko sa'yo, ayokong subukan."
First of all, mabuhay ang sambayan ng Pilipino para sa Philippines 2000. Ay, ang saya-sayang ano, ako, Pinoy Aquino, tama po. Alam din niyo, 'di ba sabi ko, bawal ang droga kundi patayin kita. Ang masasabi ko lang, I'm the former president, 'di ba? So mga ganyan, tuwang-tuwa na ako tapos ginagaya ko si Babalu, Dolphy, yung, "Shasha, nakakatawa ka. Anong ginagawa mo? Ang lupit mo eh. Sabi ko sa iyo eh." Mga gano'n. Alam ang masasabi ko lang, sino ka ba? Nasaan ka ba? Walang anuman. Alam mo naman si Manoy, tuwang-tuwa yan sa'yo. Just able to think of it, if I can do those voices, what else I cannot do, gano'n. That's why I became hindi naman ako voice master until I teach 'no, naging master ako because I'm a guru 'no. So halos 80% na naging dubber, voice talent, dumaan po yan sa training ko at kung saan man sila nakarating, mga naging director, at least parang kumbaga nag-elementary high school sa akin yan 'no, ayan. So yung basics nila sa akin nakuha. Yes, oo. Ah, since 2010 I'm into AI na kasi. So, before people knows about artificial intelligence, I'm into artificial intelligence. So, may mga ginagamit akong Jasper AI, yan yung mga naunang mga ChatGPT. So, before 2022, nakita ko na yun ang advent ng technology kasi ang AI naman nasandiyan lang yan, eh, like sila Siri, basta yung, anything online, anything nasa phone natin na artificial intelligence, yun nga lang, hindi siya specific into certain thing like graphic design, writing, video editing, or whatever. Ngayon lang naman kasi yan pumasok na, same as ano, simple lang naman ang explanation ko diyan. Ang dami kasi ngayong mga tao, nagfo-focus sila dun sa old school 'no. Like meron mga workshop ngayon tuturuan ka lang, how to speak well. Diyos ko tapos na yan, mapakatagal na yan, anong speak well? Wala ng stage ngayon. Tsaka parang ang nakikita ko kasi, alam mo yung naglolokohan na lang yung mga tao para lang kumita, yung alam mo yung, anong platform mo right after your workshop? Tell me. 'Di ba saan mo dadalhin yan? Oo, kumita ka diyan bilang nag-training. Oo, na-share mo yung knowledge mo, ikaw mismo nagtuturo, hindi mo nga ikaw open sa changes, eh. Meron akong galit na galit yun sa AI, eh. May mga grupo din na anti-AI voice, ganyan. Diyos ko, sabi ko, "Ano utak meron 'tong mga 'to?" Parang sinabi mong, "Don't use laptop, 'di ba, use typewriter," gano'n. "Don't use, gun, just use, your knife to protect yourself." Na-gets mo? Anong utak meron itong mga taong 'to? Simple, simple, wala silang ibang alam gawin. Wala silang wala silang skills. They don't even have the technology. They're not even techie 'no, yun yung problema. Kung hindi ka nga techie, paano mo pa accept itong change lalo na sa artificial intelligence? When I did the first voice, my voice, sabi ko, "Paano ko gagawing AI 'tong boses ko?" 'Di ba ang pangit pa nun, eh, yung parang, "Anong ginagawa mo? Bakit ka naggaganyan? Isa ang boses, pumunta ka sa kanto, naririnig niya, eh." Oh, mayroon pa nga akong isang dating estudyante, hinuok na sumikat na ano, 'di ko na babanggitin pero medyo nag-iba rin kasi yung konsepto niya at prinsipyo kaya ang goal niya kumita hindi para gamitin yung boses niya para makatulong. So ako, sabi ko, there will come a time na itong boses na 'to will be the most recognizable voice. To sa mga nakikinig 'no, alam ko naririnig niyo yung boses ko sa iba't ibang komersiyal ngayon na nagkalat sa YouTube, nagkalat sa TikTok, nagkalat sa Instagram, nagkalat sa kung saan man. Kasi itong boses ko lang ang pinakamagaling na AI voice na Tagalog na makikita ninyo sa internet, wala ng iba. Dahil iba-ibang atake niya, may commercial, may narration, may pangbulto, may
may Big Brother pa nga. So, basically, because I'm the head of 11 labs in the Philippines, so I have more than 100 voices under my name, no? So, mahal kasi ang mag-clone ng boses. It's $1,500 per month. So, sino sino namang who's in the right mind na magbabayad just to clone your voice, no? 'Di ba? Kasi that's yun dun sila ano, yun yung business ng ano, ng cloning. So, binabayaran mo yung pagko-clone mo to multiply yourself. Kasi ang cloning yan ay meron tayong tinatawag na mga datasets. Yung mga datasets na yan, yan yung boses mo mismo, yung data, 'no? Ako kasi every voice ko I have more than 5 to 10 hours of data para ma-perfect niya kung paano ako magsalita, paano ako mag-deliver. So, kailangan mo kasi ng magandang studio kasi as you can see, nandito tayo sa recording studio ko, 'no? So, makikita natin 'yan talagang napakahirap at napakamahal. So, siyempre naintindihan natin 'tong mga talent na ang goal lang nila pagkakitaan yung boses nila at yun ang buhay nila habang buhay. So, wala silang ibang skill and that's their problem. It's not 'Wag nilang sisihin yung mga gumagamit ng AI. 'Wag nila ring 'Wag sila magalit sa mga taong nag-a-accept dun sa change kasi at the end of the day, sa inyo na yung typewriter niyo. Ang skill lang naman na magagamit mo diyan is typing, not kasi at the end of the day yung ideas mo, concept mo, creativity mo, maita-transfer mo multiple times kapag nag-computer ka na and then until the computer becomes artificial. So, yung artificial intelligence is magnification, duplication of who you are, of your principle, your ideas, yung ugali mo, yung karakter mo, yung attitude mo, ikaw yan. Kasi yung masama, 'pag nagkaroon ng computer, masama pa rin gagawin yan, manloloko pa rin yan, 'di ba? Pero yung mabuti, gagamitin niya yan sa kabutihan. It's like a gun, 'no? Bigyan kita ng technology, gun. Oh, anong gagawin mo? To protect or to kill people? Because of it just reflects who you are. It it just magnifies what kind of person you are. So kung galit ka sa AI, ay may problema ka. Wag kang gumamit ng ChatGPT. Wag mong baguhin yung avatar mo ng AI, no? Nakakahiya naman. It's like you don't like shit, but you taste it anyway. Yes. Ako yung, head date kumbaga ang tawag diyan AI Voice Data Agency. So, I'm not just with 11 Labs, I'm with Murph AI, Tomato AI. Now I'm working with, Cartesia and some other AI voice company kasi most of the avatar or UGC, alam mo ba yung UGC? UGC companies, yun ang mga user generated character. So, ito yung mga karakter mo na nagiging AI pero ikaw pa rin. So, UGC ang tawag dun. Oh my God, everyday ayokong matulog and everyday pagkagising ko AI na nasa isip ko. Because I know I can only do this now. Kasi AI is very fast changing and developing. So, kung hindi ako mauna o makakasabay, mahuhuli ako. Kasi everyday may bago, everyday so lahat 'yan alam ko, naintindihan ko yung from Manus, ngayon marami ng bago na from DeepSeek, tapos na yung ChatGPT ngayon yung Genesis 2.0. Wow! Kung hindi mo 'yan naririnig ay may problema ka, 'di ba? Bilang isang tao, lalo na kung talent ka lang, yun lang pinagkakakitaan mo. Huwag kang magalit sa mga taong nagsasabing, sikreto 'yan, huwag yun because you yourself, kayo mismo nag-gatekeep na kayo, matagal na ipinagdamot niyo yung industriya sa ibang mga taong gustong maging voice talent o maging voice actor. Kayo yun, kapamilya, kapatid, kapuso, O di kung hindi ka member ng KKK, hindi ka makakapasok sa industriya. Now, everyone has an opportunity because AI is available for everyone. The question is, how and why? 'Di ba? Kung wala ka rin dahilan, like halimbawa, eto ang problema, Miss Kate, sa industriya, Eto sasabihin ko yung totoo.
I've been doing commercials for the longest time. Alam naman ng mga agency yan at mga studio. The problem is we are signing blank contract. We don't even know when, where, and how we will get the money. Oh, tapol kayo, no? Tapos sa agency, feeling magagaling na yung mga ahensya na akala mo, alam mo yun, 5 sila sa loob. Andiyan yung writer, andiyan yung director, andiyan yung producer, andiyan yung client, andiyan yung sound engineer. Aba, okey na ba 'yan, tama ba? Tapos tatanungan kayo, tapos puwedeng konti yung buhayin mo, medyo yung pagkamatay mo buhayin mo, mga gano'n. Ako naman naintindihan ko 'yan kasi nga 'pag ako nakinig gagawin ko, sige lahat ng request niyo para wala ng balikan. O mark na 'yan, okey, okey. Hanggang sa sabi ko, ayoko na, napagod na rin ako. That's why I created my own company at isipin mo 2005 pa lang retired na ako sa advertising pero kinukuha pa rin ako. Sabi ko, "O sige, it's easier for me, i-send niyo sa'kin yung script dito ko ire-record sa studio ko." Oh, eh, ayaw naman nila. Oh, sabi ko, "Kumuha na lang kayo ng iba." So, I gave opportunities na sa iba kasi kung lagi naman ako, eh, 'di ba, paano naman yung iba? So, yun yung point ko na, okay, there will come a time hindi na kakailanganin ng studio. Ako, mark my word, in 2 to matagal na yung 5 years, 1 year to 2 years, sarado na yung malalaking studio. Bakit? Eh, wala namang magpapagawa sa inyo. Ang tao mas madali na lang kumuha sa internet, ang dami-daming boses diyan. Ang papatay sa inyo hindi naman yung AI, eh, yung mga taong nag-accept na ng AI kasi mas okay. Unang-una walang attitude problem, eh, walang rates. They don't follow any may rates card pa kasi 'tong ibang mga talent, eh. O 'di sa inyo na yung rates niyo. Ang tao na mas magaling naman ng AI mag-English sa inyo, ang dami-daming Amerikanong nasa AI, bakit ako kukuha ng voice talent na Pilipino nagpupumilit mag-English at trying hard na Inglesero na akala mo pagkakatalino, 'di ba? Kung matalino kayo, eh, bakit 'yan lang ang ginagawa ninyo? Eh, magnegosyo kayo, 'di ba? Pangalawa, walang attitude problem, hindi wala tsaka wala silang konsepto ng utang na loob. 'Yun yung problema sa mga tao, eh. Alam mo 'yun? Kaya nagkakaroon ng conflict yung mga tao dahil sa, ay naku, tinulungan mo, ay mga walang utang na loob. Eh, ito na mag-AI na lang tayo. It will become a shield and protector of anyone who knows how to use artificial intelligence in their own advantage, especially now sa voice over. Ang voice over na English tapos na yung career nilang lahat. Huwag nilang ang matitira lang live VO, 'yan, live voice over or yung mga acting ng umaarte. Like dubbing or some commercials na kailangan ng ibang intonation. But, again, sa artificial intelligence meron na tayong tinatawag na hindi lang text to speech but speech to speech. Speech to speech will kill all of your jobs. Bakit? Kung ako magaling umarte, I can do millions of voices already. I can become a girl, I can become who I am. There's ano, meron na tayong merong website. Share ko na lang sa inyo para alam ninyo, Voice.ai, real time nagbabago boses mo, puwede kang maging babae, puwede kang maging kung sinong gusto mo, Donald Trump man 'yan or sila Obama. At sa Filipino hawak din namin 'yan, karamihan ng mga Tagalog, kami ang gumagawa. So, hindi mo na kailangan makipag-deal dito sa mga talents na at the end of the day, pera-pera lang naman yung habol sa'yo. Wala naman loyalty 'yan maliban sa need nila at sa mga pakikitain nila, eh, not sa relationship. So, yun yung sinasabi kong katotohanan na itong 2005, 90% of content online will be AI generated. And it's fast developing. March pa lang po ngayon, March 2025. Mark my word, by December 2025, tapos na lahat ng career ng mga graphic designer. Ano pa? Video editor. Ano pa? 'Di ba? Marami. Mga mga nagdo-drawing, mas magaling pa sa inyo, mas mabilis, tapos libre pa. O anong gagawin niyo? Mag-appl Gamitin niyo 'yun. Mag-ano kayo, upskill kayo, relearn, and baguhin niyo ugali niyong kayo lang ang pinakamagaling. Kasi sa dulo, maraming mas magaling na sa inyo. Ang AI, hindi yan natatapos ang tao na mamatay, ang tao na tumatanda, 'di ba? Ngayon ang tanong, ikaw, sige may workshop kami ngayon. I've been doing workshop yung, VoiceWorks for 15 years until I created nagka-pandemic
yung Certified Voice Artist Program na online. Now on our batch 30, dinagdagan ko ng isang portion, AI technology, AI voice. How will you use AI on your own advantage and how you will clone your own voice? 'Di ba? Para magamit mo ito na hindi mo na kailangan mag-record. Ako hindi na ako nagre-record. Lahat ng mga commercials ko ngayon, umi-ere, AI. So, 'di ba? So anong gagawin? And sino bang gagamit ng AI? Tao din naman, Anong gagawin mo sa AI kung hindi mo naman ano bang purpose? Uulitin ko, it's like the same thing, okey, writing story. Oh, before oral 'yan, hanggang sinulat, hanggang ni-record, hanggang binidyohan, hanggang inanimate. Ngayon, ano bang purpose mo? Uulit-ulitin ko, it all boils down sa purpose and ano ba yung ano niyo, intention and motive, ayan. Malinaw. Ito ba'y relevant, significant, o relatable? Eh kung pa-English-English ka lang diyan, pa-VO-VO ka, tapos rates lang pinag-uusapan niyo, goodbye na sa inyo, good luck sa inyo kung saan kayo pupulutin. Yun lang. Tapos sumasakay-sakay pa kayo. Tapos ang daming workshop ngayon ng mga naglalabasan. Eh ginawa ko na yan 20 years ago, parang tinuturo mo yung old school, 'Di ba? Eh 2005 pa lang nagtuturo na ako ng voice acting, 2025 na po. 'No? Huwag ka magturo ng typing kung typewriter lang yung gagamitin mo, magturo ka mag-coding na ang gamit mo laptop, iPad. Ano ka, 'di ba? So saan kayo tapos hater kayo ng AI, pero yung mga avatar ninyo gawa sa AI. Impokrito 'yan. Huwag niyong paglolokohin yung mga tao at mga sarili ninyo kasi sa dulo, 'pag hindi mo 'to tinanggap, ay ewan ko kung saan ka pupulutin. Ikaw din na at the end of the day, anong purpose mo sa mundong 'to? Bakit mo 'yan ginagamit? Anong gagawin mo sa boses mo? Because I always believe our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Without our voice, we cannot have a speech. The speech is the most miraculous thing in this world. Without speech, people will perish because this is the only way we can express ourselves to everyone. Dito mo mararamdaman kung nagugutom ka. Pwede bang, oh, di ba, manood ka ng sine, manood ka ng palabas, nang walang boses, ay para kang tanga nanonood ng silent film, no? Pangalawa, wala na pong broadcast na rin in the next 5 years. Ngayon pa lang ang tao, tanga nanonood sa internet, sa YouTube, sa TikTok, sa wala na. And broadcasting industry knows talagang limited na lang yung ano nila, yung time nila or else wala na. Kasi I've been in broadcasting for the longest time, 30 years of my life. I understand. So, content pa rin 'yan. Content is the king. Dati, platform mo, TV. Ngayon, ang platform mo, online. Ibig sabihin, yung kumbaga stage mo. So, yung mga broadcasting company, yung mga media outlets, is only content creator. Hindi na siya platform. So, linawin ko kasi katulad yan, nalalaman natin yung mga nangyayari sa ibang bansa. Dati hindi mo malalaman 'yan kung hindi ka magbabasa ng dyaryo at limitado lang din yung malalaman mo. Ngayon may First Post, may WION, may CNN, or whatever kung ano man at dito nga sa Pilipinas establish yung balitang AI para makarating sa mga ordinaryong tao. Ano ba yung AI na 'yan? Eh, bakit naman nila iisipin yung AI kung yung gutom nila nga hindi nila maayos araw-araw, 'di ba? Namomroblema, anong kakainin namin mamaya? Oh, tapos pinaglololoko pa kayo ng mga pulitiko ninyong 'di ba? At mga pinaglalaban yung hindi naman kayo pinaglalaban. Pangalawa, alam mo 'yun, sasayawan lang kayo, uutuin lang kayo, patatawanin lang kayo, bibigyan lang kayo ng jacket, iboboto niyo na. Ano bang katangahan ng mga Pilipino 'to? Alam niyo ang AI, ito ay magagamit mo rin kasi iba ginagamit sa panloloko, deepfake or pang-scam. Etlo bilang ako, gagamitin ko 'to para mag-isip ka bilang isang tao. Yung AI ko ay yung mga sasabihin niyan, sabi ko nga mas may puso pa nga ng AI, Sabi nila walang buhay, walang soul, walang puso. No! Ang nasa likod niyan yung may puso. Yung nasa likod ng gumagamit again, it's like Jarvis, 'no? Kilala niyo si Jarvis? Oh, ayun man, 'di ba?
Si Jarvis is an artificial intelligence, no? Ay, na ginawa ni Tony Stark. Ang ibig sabihin niyan, just a rather very intelligent system. Jarvis, just another, 'di ba? Just a rather very intelligent system. Kumbaga si Jarvis, yan ang nagpapalakas lalo kay Iron Man. Without his iron suit and Jarvis as artificial intelligence, hindi niya magagawa yung gusto niyang mangyari at di siya makakalipad at hindi siya magiging powerful kasi utak lang at creativity meron siya at yung kumbaga yung talino niya, eh. So it multiplies him, it makes him more powerful and that's how AI can help you bilang isang tao. Yun. Hmm. Oh, okey, okey. Ibabat ibabalik ko pa rin 'yan, sino bang gumagamit? Tandaan mo magnanakaw kahit anong gawin mo magnanakaw 'yan. Sino ba yung tool lang 'to, hindi 'to tao, walang emosyon ng AI, it's a machine. Again, without those mga data centers, mga machines, mga computers, mga GPUs na nagpapatakbo nito until kahit nga yung quantum computing parating na 'yan, anong sino ba 'yan? Sino nasa likod niyan? Sino yung mga taong gumagamit? Dun tayo magkakatalo. Ang race ngayon hindi na yung payamanan kundi it's technological AI race na ngayon, eh. Sino yung it's China, between China or America. Naglalaban na naman sila diyan dahil nandun na. So, saan ngayon actually marami akong intern dito lagi ko nga sinasabi, yang pinagtututuro niyan sa Mascom pase na lahat yan, bulok na yan. Wala kayong magagamit kahit isa diyan. Kasi ang bilis ng pagbabago ng teknolohiya. Kahit mismong mga media people hindi alam kung anong gagawin nila. Maybe yung pagdating sa ethical, yes, that's true. Maraming unethical na mga activities. Yun ngang nasa media, unethical na. Marami ng unethical diyan, eh. Eh, wala kayong magagawa. Ako, that's why I cloned myself para wala ng issue sa ethical at yung mga tao ko, kinlone ko yung mga boses nila with their consent kasi sila yon. Kasi you cannot clone your voice without verifying it's you. Gets mo? Yun yung maganda sa mga like, I'm working with Jug AI. So you have to verify it's you. Jug AI, mas maganda yan sa HeyGen. So it's the avatar. Sila mga UGC, yung user generated uh, character. So yan yung mga pagbabagong malaki kasi you can become who you want to be. Yung mga aspirations mo, pwede ka maging matanda, reporter, or newscaster, whatever. Na hindi mo na kailangan ng network, no? Dahil sa YouTube na lang, talagang YouTube will be na number one. Yung mga Netflix niyan, wala na yan. Halos babagsak na rin sila kasi people will never pay. People wants free. And a lot of people will spend their time watching YouTube rather than Netflix. Kaya yung mga tinatagalog sa Netflix kasi meron kaming ginawa diyan yung Amazing Digital Circus tsaka sa Amazon meron kami. Wala naman nanonood, mas maraming nanonood sa YouTube. So, sa YouTube mas maraming nanood, mas nakikita. Unlike sa Netflix, unti-unti na rin nawawala. So, mas pinapaboran na nila ngayon yung YouTube or TikTok or Instagram at Facebook. So, andun yung tao, eh, 'no? Eh, wala naman kasi it's like ito nga hindi niyo alam kung sa Pilipinas na lang ang daming kaso hindi niyo malutas-lutas at di niyo like yung dating presidente kailangan pang dalhin sa ibang bansa para lang kasi alam mong may power 'tong mga taon 'to na hindi nila kayang ikulong sa sariling bayan, eh, na-gets niyo? So, dun pa lang political malabo na, eh, yung gobyerno nga takot sa AI kasi mahuhuli sila kung nagnanakaw sila, saan napupunta yung pera. Eh, yun ngang digitalization, eh, huling-huli na tayo yung artificial intelligence pa. Magkaiba yun. So, digital lang yan, eh, makikita ko eto halimbawa perang ninakaw, saan napunta, ilan na ngang ginastos, sino yung mga taong kumita, sino yung mga nakinabang, na-gets mo? Kita agad yan sa data yan, eh, kasi data is the new gold.
Kaya nga yung mga data natin yan yung ginagamit ng ng mga company para kung sino ba yung madaling lokohin, sino yung bumibili. Alam mo yun, 'pag nag-online ka pa lang, yung search mo pa lang kikita niya ng AI na, "Uy, ito interesado sa facial care." So, lahat ng facial care commercial lalabas niyan sa Facebook mo, sa mga kumbaga feeds mo ng tawag dun. Gano'n din sa lahat tao kasi halimbawa ako, bakit pa ako gagamit ng ibang boses kung boses ko naman puwede kong gamitin. Pangalawa, madu-duplicate ko ng marami yung boses ko. Gumawa nga ako ng 24 hours na narration 'no, nonstop. Yun yung, mga kuwentong multong walang katapusan. Isipin mo 24 hours, yan yung longest ever in history, wala pang gumagawa ng gano'ng kahabang narration. But 20% lang yung natural voice ko and the rest AI. So, it sounds like me, it speaks like me, it acts like me. So, why should I use my own voice kung 24 hours 'yan, kung ire-record ko 'yan plus editing plus yung mga mali baka abutin ng 3 linggo 'yan bago ko matapos. Eh, nagawa lang ng isang araw, lesser. Yes. And what more in the future, Kate 'no, ito is the worst thing it can be pa. So, kung ngayon nagrereklamo ka, "Ay naku, wala namang boses 'yan, sisiraan mo pa, walang soul, baka ikaw yung walang soul, kasi mukha kang pera, dahil 'yan lang ang kaya mong gawin. Sorry ka na lang." So, 'pag hindi mo tatanggapin 'to, and you will go against it, pa-post-post ka pa diyan ng don't use AI voice, sino ba may gusto sa boses mo at the end of the day? People doesn't care kung AI 'yan o tao, ang mahalaga naiintindihan niya yung pinapakinggan at pinapanood niya. Yun ngang mga recap, pumunta siya sa kanto, nakita niya isang lalaki, pinapanood, eh. Yun ang sama-sama ng pagka-ano nun, pagka-deliver ng mga old AI na 'yan, pero pinapanood. Ikaw naman, AI yan, eh. Ikaw yun. Kasi talent ka, eh. Hindi naman ikaw yung audience, hindi ka naman yung listener, eh. So, ikaw yung may problema, 'di ba? So, kung ikaw artist ka, AI yan, eh. O di mo i-drawing mo 1,000,000 kaya mo sabay-sabay? Oh, ang AI kaya, eh, bigyan mo lang ng prompt yan na, "Create me millions of ano, drawing." Aba, dire-diretso yan kahit sa ChatGPT kaya mo ng gawin yan, 'di ba? So, anong anong gagawin natin? Tanggapin natin 'to. Pangalawa, ikaw pa rin naman ang pilot ng sarili mong airplane, eh. So, gamitin mo imbes na tora-tora 'yan, gumamit ka na ng jet fighter, 'di ba? Gano'n din naman, iisa lang naman yung oras mo yung mahalaga dito bilang tao. Ano ba yung contribution mo sa society? Paano mo gagamitin yung buhay mo, yung boses mo o yung talento mo para mag-create ka ng positive change, hindi lang to make money. Because if you help more people using your skills and talents, mas natutulungan mo sarili mo at nakikita mo pa yung potential ng ibang gamit na, "Ay puwede pala 'to, ay puwede pala 'yan, ay okey." Kasi open ka sa change, eh. Be open to everything but attached to nothing. Masyado ka kasing naging attached sa talento mo, eh. Nakalimutan mo mas maraming mas magaling sa'yo. Hmm. Kal mm. Ay, problema na nila yun. Wala. At the end of the day, Kate, business 'yan. Gumagastos ng $1,000,000,000 itong mga company na 'to para sa mga ano, sa mga data centers nila, sa mga infrastructure na tinatawag. Sige nga, kung gusto mo ng bumilis yung computer mo, bumili ka ng ROG, hindi yung mga lumang laptop na second hand. Walang problema kung second hand basta mabilis. It's all about investment. You have to invest on your time, effort, ability, skills, knowledge. Bottom line, tatanda ka. Bottom line, mas maraming batang mas magaling sa'yo. Bottom line, matatapos ng panahon natin sa mundo. Ang tanong, anong ginawa mo sa oras na may oportunidad kang baguhin at i-develop yung sarili mo? Hindi yung diyan ka lang nanatili at galit na galit ka sa mga taong mas advance sa'yo. Problema mo yan. Parang tao lang yan na
nagbibisikleta, eh, tapos nakita niya may katabi siya nakamotor, galit siya na nakamotor. Kasi mas mabilis tumakbo sa kanya. Hindi ba puwede natin tanungin, paano siya nagkamotor? Baka sumikap siya, baka naggawa siya ng mga bagay na tamad kang gawin or hindi mo lang inalam kasi madali lang naman ang buhay, eh. Sa dulo, sino ka? Ano nagawa mo? Problema mo 'yan. Ikaw yung tayo yung may dala ng buhay natin. Kasi wala naman taong nagbabago, lumalabas lang ang totoo, eh. So, kung ano man yung technology na available ngayon, iba na rin sa next year 'yan, sa next year pa iba-iba. So, mag-a-adjust na naman tayo. So, kung dito, kung simple ngang laptop at computer, eh, hindi mo ma-provide, eh, paano pang AI? Mahal 'yan, hindi naman 'yan mura, 'no? Wala namang mura ngayon, wala namang libre. Tandaan niyo, there's no such thing as free because someone paid for it, 'no? So, 'yun. Yes. Yes, why not? O di tuloy mo, pero gumamit ka ng technology at alamin mo kung paano 'to gagamitin sa advantage mo, oh. Sa dulo, hindi naman papalitan ng AI ang tao pa rin ang master. Ang tanong saan mo siya ginagamit? Uulit-ulitin ko anong purpose mo, anong intention mo, anong motive mo, dun tayo magkakatalo. Kasi malalaman ko kung mukha ka lang pera dahil gusto mo lang pagkakitaan. Oh, eh, ako binibigay ko nga ng libre. Alam mo ba lahat ngayon ng mga jingle halos libre kong binibigay. Oo, dati magkano ang singil ko niyan, 100,000 per jingle. Eh, ngayon libre, bakit? Because of AI, I can produce as many as I can, as many as you request. Isang tao nga kaya kong gumawa ng 10, 20. That's wala na. Natatawa nga ako, eh. Ito maganda kong sabihin. Yung gobyerno kasi tinututukan na itong mga animation company, gaming company na old school pa rin. Sabi ko tapos the government spending so much to promote this company na anti-AI. Sabi ko, eh, ngayon nga kaya kong gumawa ng animation mas maganda pa sa inyo in just one day. Kasi ako yung nasa gumawa ng 'yan, dayo. Alam ko yung process. Pero at the end of 'di ba pinoproteksyonan niyo yung negosyo niyo, eh. Hindi kayo nagiging open sa change, eh. Ang masama ginagamit pa yung gobyerno sa advantage lang nila. Hindi nga pinapansin 'tong mga voice talent o voices, eh. O tapos hindi pa kami pinapansin sa creative industry, eh, tanggalan mo nga ng boses yang mga animation niyo, tanggalin niyo ng boses yang mga games ninyo. Ba't kayo lang? Kami, nasaan kami, 'di ba? So, dun pa lang may problema na, eh. Protectionism, eh, nagpoproteksyon sila sa negosyo nila. O sige ito, mark my word, I will launch the very first movie na AI by this year. At yan ang ginagawa ng creative aid, 'di ba, animation, AI animation, oh. Sige, sa dulo competition pa rin kahit magtulungan tayo kanya-kanya pa rin tayo, eh. Ngayon, 'di ba, kanya-kanyang interest, o di ito interest ko gamitin ang AI para makatulong sa iba, anong interest niyo? Oh. Kasi maraming mawawalan ng trabaho, totoo 'yan kahit sa, Japan, Amerika, yung mga manga creator, kaya mo ng gumawa ng manga comics ngayon AI na lang. Hmm. Oo, 'yun na nga. Ang mananalo dito yung taong marunong gumamit ng AI, hindi yung ayaw sa AI. Wala ka namang magagawa, parang sinabi mo, "Ayaw ko sa baril, ayaw ko sa bomba, ayaw ko sa nuclear bomb." O 'di wag kayong gumawa, wag kayong gumamit, kayo yung kokontrolin ng mga taong may bomba. Kayo ang kokontrolin ng mga bansang mas powerful yung arms at weaponry sa inyo. Kaya nga tayong mga Pilipino sunod-sunuran ng tao kasi wala tayong kakayahan, 'no? Ang maganda sa AI, it equalize everyone. Wala na 'tong mayaman o mahirap. Ang nagkakatalo yung intention, motive, yung purpose mo bilang isang tao, okey? So yun yung sinasabi ko, kung ikaw yung nakikinig ngayon, ay 'di ba, ayusin mo buhay mo. Kasi 'wag na kayong sumunod sa mga sinasabi ng eskuwelahan, ng relihiyon o ng gobyerno niyo. Ang mahalaga kung anong sinasabi ng puso mo at yung AI ang tutulong sa'yo, okey? Aralin mo kung ano man saan
klase ka ng industriya, nasa anong 'di ba, nasa housing ka man o nasa medical ka or nasa engineering, meron na lahat ng AI diyan. Ang tanong, ginagamit mo ba? Nauunahan ka na ng mga gumagamit niyan kaya mag-isip-isip ka. Hindi lang naman 'to tungkol sa voice, hindi lang tungkol sa video. Kasi ang Amerika ngayon, ang Hollywood, wala nang nanonood niyan, eh. Darating ang panahon, patay na yang Hollywood movies kasi kahit ordinaryong tao kaya ng gumawa ng movie niya. Ang tanong, sinong manonood? Ang tanong, paano ka kikita? 'Yun ang biggest question sa future. Gumawa kayo ng mga bagay na mabuti, 'yun lang, para maging relevant ka. Sa dulo available naman lahat, eh. Ang tanong, anong purpose mo sa buhay mo? Anong intention at motive mo sa boses mo? Ito ba ay ginagamit mo sa kabutihan o sa kasamaan? Ikaw ang may hawak ng buhay mo. So, kung may mga tao ka nakikita na mas higit sa'yo at mas nakaalamang sa'yo, matuwa ka para sa kanila at huwag kang manira at mainggit kasi sa dulo, ikaw ang may problema, hindi sila, 'di ba? Kung ano man ikaw ngayon, pagbutihan mo, pagalingin mo sarili mo at maging mabuti kang tao. 'Yun na lang. 'Yun na lang ang usapan kasi ang ugali ng tao pa rin ang nagde-define kung ano man ang gagamitin niyang teknolohiya o tool. You are what you use, you are what you 'di ba? You are what your tool. Ang mga writer nagsusulat, 'di ba? Ang mga engineer ano 'yan, basta kung ano yung tool mo, ikaw yun, yun yun. Okey ano, punta lang sa YouTube channel ko 'no, The Voice Master. Makikita niyo I have more than 1,000 videos there na marami kayong matututunan. Pangalawa, Tagadab TV. So, lahat ng mga bago sa AI nandun. So, I will give you free mga credits sa mga nakikinig 'no, at also use 11 Labs na. 'Wag na kayong gumamit ng voice talent, mag-11 Labs na lang kayo. Andun lahat ng pagpipilian ninyo. Maniwala kayo, mas matutuwa kayo at hindi na kayo babalik sa mga talent. Kasi mga talent, isa lang unlike yung 11 Labs, million. So, andun ang lahat ng lengguwahe at darating ang panahon. By the way, YouTube, TikTok, and Facebook already launched na may translation na lahat ng ano niyo ha, yung mga content ninyo na hindi niyo na kailangan magbayad. So, ano pang magiging use ng mga dubbers sa future kung yung mga content naman, eh, kaya ng gawin din ng automatic. So, ako mismo ay nararamdaman ko 'yan, ngayon marami kaming project kasi yung Turkish ginagawa naming English, yung mga Chinese ngayon na tinatagalog, yung mga portrait style na mga movie, yung mga I Married a Millionaire, kami yung gumagawa niyan ng English and Tagalog, mga gano'n. Yung mga kinaadikan niyo, kami yan nasa likod niyan. So, ako mismo nagsasabing, we will become obsolete eventually. But as for now, kami rin yung pioneer at prime mover ng changes sa AI technology, especially ngayon. Kinikilala ang boses ko kasi ito yung ganitong atake, ako lang ang nakakagawa niyan, eh. At maraming mga channel ngayon sa YouTube na boses ko yung ginagamit, si Kaalam PH. Sabi ko, "Boses ko yan, ah." O "Uy, channel mo 'to." "Hindi, wow, may 1.5 million kang ano." Sabi ko, "It doesn't matter because yun naman ang purpose ko, gamitin nila yung boses ko, kumita sila ng higit sa ginastos nila, sila yun." 'Di ba? Ang mahalaga, kung mamatay man ako ngayon, yung boses ko naririnig pa rin. Kumbaga na-immortalize na yung boses ko at kumbaga it doesn't matter naman kung ako yun, eh. Ang mahalaga naipapahayag at naitatawid at ise-share ng, kung sino man ang gustong gumamit ng boses ko. Mabuti man o masama ang intensyon nila, hindi ko na concern yun. Ang mahalaga nasa AI yung boses ko at ang boses ko ang number 1 AI voice sa Philippines at mga Filipino. Okey? Yun lang.
O di, huwag niyong ano, huwag kayong mag-AI, simple, 'di ba? Eto tandaan niyo, kahit sino kunwari may galit sa'yo, 'pag ikaw nasa YouTube na boses mo available, kaya na 5 seconds na ng boses mo puwede ng i-clone 'yan. So, wala ka ng magagawa. Either you use your voice or not, on your own advantage, bahala ka, ikaw pa rin 'yan. Hindi ako kumbaga I don't tell people to use AI their own AI voice, but it can help them a lot bilang isang tao. Kasi ang uso ngayon, imbes na gumamit ka ng avatar ng ibang mukha or boses, avatar mo na yung sarili mo para mas personalize. Mas kumbaga yung personal brand mo, nakikilala ka. Kasi yung mga tinuturo ng ibang mga guru-guru diyan ngayon, ano 'yan, kalokohan 'yan. Ba't sila yung lumalabas hindi avatar, 'di ba? Bakit sila magtuturo, "Oh, you use this." Bakit mukha mo pa rin, hindi kayo gumamit ng avatar. Ibig sabihin pinagkakakitaan lang kayo ng mga taong 'yan. Ngayon pagkakitaan mo kung sarili mo, yung boses mo. Kasi sa dulo ikaw pa rin 'yan. Kasi Miss Kate, 5 years from now, mark my word, wala nang gagamit ng boses ng tao. Kasi lahat 'yan naka-AI na. And we are now entering the artificial general intelligence until it becomes a super intelligence na. Na maraming trabaho, 80% ng work mamamatay, 'di na kakailanganin, marami 'yan. 'Di ko na babanggitin pero maghanda ka. Kung hindi, kahit itong mga eskuwelahan, pinaglololoko na lang tayo nitong mga karamihan na 'to kasi dapat AI na ang tinuturo mula elementary, high school, college para mas maka-adapt ngayon bago gumraduate 'tong mga estudyante, naiintindihan nila. Kasi sa China, sa Amerika, sa Korea, sa Japan, puro AI na alam mo 'yun, they meron ng basics 'no, they introduce already the artificial intelligence kasi nga ang bilis. Ngayon ngayon libro pa rin ginagamit mo kasi diyan kayo nakakanakaw, eh, 'yun yung problema, eh. Inuuna niyo yung bulsa ninyo bago yung ano, ginagawa niyong mas tanga yung mga tao ngayon kaysa matuto, 'di ba? And thanks to AI, wala na tayong dapat itago, nandito na lahat. And it's our savior actually. AI will save a lot of people. Hmm, yes. Thank you, Miss Kate, for this opportunity. Sana matuto. Ayan. Yeah, okey na, okey na, okey na, okey na.